teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning, Jesus! Good morning, Comfy Family. Nako, ang aming pong pagbati na kahit belated dun sa ating anniversary ay thank you Lord sa isang masaya, masagana at banal na 43rd anniversary. So, siguro ating puntahan ang ating pag-aaral. Pero batiin mo muna yung ating mga kapatiran sa North, sa East, sa West, sa South. Sino ba sila? Hello! Magandang umaga sa inyong lahat, yung mga taga-North, taga-East, taga-West, at taga-South. Thank you, Opo. Lord. Hallelujah. At yung aming mga kaibigan, kamag-anak dito sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. Ganyan po, Lord, sa lahat na nakasama namin sa pakikinig na ito, pati po yung hindi. Ang aming pong panalangin ay nawa ay maganap sa atin ang kalooban ng ating Panginoon. Kahit po sa replay, pwede naman. So, before anything else, siguro yung ating, tayo muna yung manalangin. Tayo muna yung manalangin, Sister Cora, no? Para tayo sabayan at turuan ng Espiritu Santo. O hallelujah, hallelujah, o aming Diyos. Tunay at dakila, maraming salamat sa iyong walang humpay na paggabay sa amin sa araw-araw. Lalo po ang patnubay sa amin ng Espiritu Santo sa bawat salitang aming binibigkas, pati po ang pagpupuno sa amin ng mga salita ng aming puso upang kami po ay hindi maligaw. Sa oras pong ito, sa pangalan ni Jesus, hayaan po ninyo na ang iyong katwiran, ang iyong katotohanan, ang iyong kalooban, ang siya naming mapag-usapan, marinig, at tulad nga po ng dati, maging kalugod-lugod sa iyo ang bawat makikita mo sa aming puso, sa isip, at sa aming pagsasagawa ng aming lesson for today. Ang lahat ng ito, again for your glory, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, memory verse for the week, Sister Cora. Okay, Thank you, Lord. our memory verse of the week sa Hebrews 6:1. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. At sa Tagalog naman, kaya't iwanan natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Hebrews 6 verse 1. So mga kapatid, ito po tayo, patuloy po tayo mag-aaral. At ito pong ating pagtutulong-tulungan ngayong pag-aralan ay ang huling bahagi noong mga katangian ng mga mananampalataya ni Kristo. Mananampalataya ni Kristo at hango nga sa Psalms 96. Ang sabi dito ay ang mananampalataya ni Kristo, ito ay mga worshiping people, ito ay witnessing people, ito ay mga taong naghihintay at nagbabantay. At sa dakong ito ng ating pag-uusap, ito naman ng ating pag-uusapan yung application, yung pagbabantay ng bawat isa sa atin. So, ito po yung kukuhanin sa dalawang verses for today. Ang una ay doon sa Psalms 90 verse 12, ito yung sinulat ni Moses at ang sabi dito ay ganito. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Dahil ito'y buhay namin, maikli lang ang panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Yun ang Psalms 90 verse 12. At kahagapay din po nito, doon naman kay David sa Psalms 39 verse 4 to 8. Ang sabi niya sa English, show me, Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. You have made my days a mere handbreadth. The span of my years is as nothing before you. Everyone is but a breath, even those who seem secure. Surely, everyone goes around like a mere phantom. In vain they rush about, heaping up wealth, without knowing whose it will finally be. But now, Lord, what do I look for? My hope is in you. Save me from all my transgression. Do not make me the scorn of fools. Sa Tagalog naman, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay
Kung gaanong katagal pa kaya ako mabubuhay? Ang damdam ko sa sarili, pinaikli mo ang buhay. Sa harap mo ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao'y parang hanging dumaraan. Ang buhay ng isang tao'y parang anino nga lamang at maging ang gawa niya ay wala ring kasaysayan. Hindi batid ang kukuha ng tinipon niyang yaman. Kung ganoon, wala rin yung kasaysayan. Panginoon, nasaan ba ang pag-asa? Pag-asa ko'y nasa iyo, sa iyo ko nakikita. Kaya ngayon, iligtas mo, linisin mo sa aking kasalanan. Ang hangal ay huwag bayaan na ko ay pagtawanan. Ito po ang sa Psalms 39, verse 4 to 8, ang sinulat ni Haring David. At sa Psalms 90, 1 to 2, ang kay Moses naman po na isinulat. So again, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa ating lahat. Kami po nalulugod at kami ginamit na muli ng ating Panginoon upang makabahagi kayo, makasama kayo sa banal na pag-aaral na ito. So again, peace be with you all. Salamat po ng marami sa pagkakataong ito. Tulad ng dati, lagi po tayo may tinatawag na recap, yung pag-review ng ating mga nakuha na maiksi lang naman. Ito po ay kailangan para sa aking palagay kasi nga ang sabi ay ang pananampalataya is by hearing and hearing the Word of God para po ating matandaan at huwag agad makalimutan. Nung last time around, ang kasama ko po ay si Minister Ernie sa pag-aaral na ito at ang tinukoy natin ay yung the twin virtue of watching and waiting upon the Lord at ito'y ating itinapat doon sa mga tinatawag ni Minister Ernie na signpost at the end of times na matatagpuan naman sa Mark 13, 1 to 37. Pero ang sinasabi niya ay ganito, huwag magtuon sa mga ito, yung mga signpost. Mag-focus, magtuon ng tingin kay Jesus. Tulad ng ipinagawa ng Diyos kay Moses nung araw ng mga Israelita, ay binigyan ng kaparusahan dahil sa karireklamo, kamumormor, dumating yung mga makamandag na ahas. At ang sabi nga ng Diyos, upang gumaling yan, magawa ka ng tikling na mayroong bronze na snake na nakalagay doon at ang sino mang tumingin doon ay gagaling. So ito ho din ang tinutukoy nitong mga nararanasan natin. Huwag yung mga signs. Ang ating pag-ukulan ng tuon, ng pansin, ng puso, diwa, ay ang Diyos na nagbigay sa atin ng mga pag-asang tulad ng ating mga natutunan na. Nang sa gayon, ay hindi tayo matakot at mawalan ng tiwala at pag-asa sa ating Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kaya nga yung ating pag-aaral, yun po ngayon ay ang ibig sabihin ay this is now the practical application, personal application. Ano nga po ba yung ating tinukoy na mga parang slogan noon? Ang sabi natin ay stop, look, and listen. And ngayon naman, ang sabi dito ay I will stop at ang sabi natin ni Lord, teach us to number our days. So we stop and we ask the Lord to teach us to number our days so that we can wait, watch, and be ready for your second coming. Yung po ang kumbaga sana tuloy-tuloy na ugnayan ng bawat isa. Narinig na po ba niyo yung kwento tungkol doon sa isang mag-anak? Ito ay binubuo ng tatay, ng nanay, ng kanilang kaisa-isang anak, at kasama rin po yung kanyang bianan. Sige po, palagay ko yung narinig na ng iba at salamat sa Diyos. So, sila'y namabangka, nagliliwaliw sa dagat at ang tatay ang sumasagwan. Kung bakit naman, biglang naramdaman ng tatay na nabutas yung bangka. Mami, narinig mo ang kwentong ito? Yes. Yes? Okay. Ano nga ba nangyari doon? So, nabutas ang bangka, parang dumadami ang tubig doon. So malulunod na sila. So, malulunod sila. Merong isang pag-asa kasi may isang salbabida na nakita yung lalaki, yung tatay, sa kanyang tabihan. May isang salbabida. Ang tanong ay, kung ikaw yung tatay na yon, sino ang bibigyan mo ng salbabida at bakit? Kung ikaw, sister, ang tinanong ngayon, sino ang sasabihin mo sa akin, halimbawa akong tatay, na bigyan ng salbabida at pagkatapos ay, yon, para may maligtas? Ay di mismo yung ama. Ayun, thank you Lord, so mahal mo pala ako. Oo, hindi kasi Oo, siya naman. lang ang talagang
kung siya ang maglilitas sa sarili niya, kaya niyang iligtas yung iba. Yun, Kaya sarili muna. tama yun. Maganda yun. Doon po pagka tayo nakasakay sa aeroplano, siguro mapapansin nyo kung hindi man sinasabi ng mga stewardess doon ang tungkol sa paggamit ng oxygen mask, yung bang pagka may emergency, babagsak sa harapan mo yung mask para sa oxygen nang ikaw ay makahinga ng ayos. Ang sabi po doon ay, kung ikaw may kasamang bata, huwag mo munang lalagyan yung bata. Ikaw muna ang magsuot. In the process, pag ikay ayos na, pwede mo nang lagyan yung iyong kasama, lalo nga kung bata, lalo nga kung sanggol. Ito rin ang sitwasyon dito sa ating napag-ukulan ng kwentong ito. Ano bang tawag sa ganong kwento? Para sa analogy, ano? So, nag-iisang salbabida, napakatama lamang, sana'y buo ang isip. Na yung salbabidang yon, ikaw muna ang magsuot. Ikaw muna magsuot. Para sa ganon, pwede mo kaagad, edi ikay maliligtas. Kagad, ay maaari ka mag-isip kung sino ang isusunod mong iligtas. God's willing, lahat sila'y pwede mong mailigtas. Baka naman hindi masyadong malayo sa pampang. Because you do what is, kumbaga sa practical, at ang Diyos manalangin ka lamang ay you will be still and know that the Lord is God. Amen. 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 So yun po ang ating, kumbaga sa ay pinagkukuhanan nitong ating kwento na ito. Ganon din po ang salvation, mga kapatid. Ang bawat isa sa atin ay kinakailangan ikaw ay maligtas muna. Upang sa gayon, maakay mo ang iba na maligtas din. Napakahirap magturo ng kaligtasan sa mga tao na ikaw na nagtuturo ay hindi paligtas. Walang katapatan o walang continuity ng iyong pangangaral. So, ito po ang ating gagawin. Watch, pray, and be ready. Stop, look, and listen. And the practical application is sa Psalms 90 verse 12. At ang sabi nga ay, ang ganang sabi, Lord, teach me to number my days. Yun ang ating gagawin. Opo, gusto kong maligtas. Ano po ang aking gagawin? Ang sabi ng Spirit, humingi ka sa Diyos ng tulong at ituturo niya sa iyo kung ano ang gagawin. Purihin ang ating Panginoon. So, ano ngayon? So, sabi natin, yung unang salmo, yung unang verse, yun ay kay Moses. Nagsabi siya na, Lord, teach us to number our days. Ano naman yung konteksto nito? Ang konteksto nito ay parang yung ano ba yun? Ano ba kasama sa Psalms 90 verse 12? Before that, Psalms 90 verse 10, ang sabi doon ay, ang buhay ng tao ay hanggang 70 at kung talagang malakas, 80. Yun ngayon ang tinatawag nating full life na yon. Full life na yon. Pag sumobra ka pa noon, ay super blessing ka na. Yes. Kaya lamang, ang sabi ko sa 11, ano yan? Bagamat ganyan, ay punong-puno ng hilahil yung pag-itad. Kasi nga, tumatanda ka na, nababawasan na yung energy, siguro nababawasan na ang resources na pwedeng makuha ng mga iyong kamag-anak sa iyo. Hindi naman ganon. Talaga lang ibang-iba na, nagbago na. So, ang sabi, sa 12 naman, ito ang gawin mo. Mandahal ka kay Lord. Teach me how to number my days. Yun ang konteksto niyan. So, ang ibig sabihin lang nito ay, we do not know how long we will live on this earth. Kahit that is a full life of 70 to 80, ay mahirap pa rin. Ang napakaganda ay isubmit palagi sa Lord ang iyong kinabukasan. So doon nga sa 10 to 12, it reminds us that we only have few years, even if we live a full life. Therefore, we ought to live each day as if it were your last. At yun naman talaga ang totoo. Time will come, that day will be your last. Kung alin yun, kung kailan, ang Diyos ang nakakaalam. So, ilan pa bang araw, ilan pa bang taon, kaya kinakailangan tayo ay magtanong. So, paano ito mabibilang? Hindi mo nga alam kung ilang taon pa natitira sa iyo, ilang araw pa. Kaya nga, magpapaturo ka sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Yun ang teaching. Because sa teaching na ating Panginoon, meron kang learning na makukuha. So, when you say learning, what we need to know about God's Word means that someone needs to teach us. Someone needs to teach us. Marami magtuturo, pero ang Diyos ang talagang number one na authority dito. Yes. So, malaki ang gagampanan natin dito, mga kapatid, mga kakompi natin. Tayo po kasi naka-assign na magturo. Hindi upang sabihin na tayo may kapangyarihan, kundi tayo tumutugon doon sa ating
life verse ng 2 Timothy 2:2, Matthew 28. Kinakailangan tayo po ay kabilang doon sa magtuturo sa kanila. So, paano nga po ba ito? Naalala ko lang noong kahapon, Monday, ang tanong ay, ano ba yung sa palagay mo na pwede mong i-offer na iyong pangako sa taong itong darating, especially doon sa ating ika-44th year anniversary. Ano ba yung mga pangako na gusto mong gawin? Maliit, malaki, pero gusto mong, hindi na sa January, mag-start ka na ngayong November. Ikaw, sister, ano ba yung naisip mo na maging pangako mo kay Lord para sa kaluguran niya at kalusugan naman ng ating buhay, kaluluwa, espiritu at katawan? Ano sa iyong nasa sa isip? Aba, edi magpakabanal. Magpakabanal, okay. Oo, dahil tama nasabi yun. nga, ay, hindi mo masasabi sa isang iglap lang, ay wala na. Maikli Amen. lang ang Thank you, Lord. buhay. So, Ayan. gawin na ang nararapat. Nararapat. And to be specific, ito nakita ko habang sasalita si na Sister Ria, ito nakita ko sa magandang panata. Yung lagi mong itatanong kay Lord, Lord, turuan mo naman ako kung ano pa ang dapat kong gawin sa buhay na ito. Maganda pa nga doon sa Psalms 25 verse 5, yung kay Pastor Alex naman, ang sabi doon, Lord, ituro mo sa akin ang iyong kalooban. I-guide mo ko sa iyong katotohanan. Yung 2 verse lang na yon, at saka specifically itong lagi ka nagtatanong kay Lord, Lord, turuan mo po ako ng pang-araw-araw kong gagawin. Napakaganda nun. And from there, bibigyan ka ng word, bibigyan ng isang mangangaral, at makikita mo na yon ang isang napakagandang pamamaraanan. How to live each day. Of course, yung ating buhay, yung ating karanasan, yan ay isa ring napaka-inam na guro o tagapagturo natin. And ito po yung premise ng awin text ngayon. Yung experience ni David at saka po ni Haring David at saka po ni Moses. So, tingnan naman natin kung ano bang ibig sabihin ni David doon sa kanyang pagkakasabi na, teach us to number our days. Kanina si Moses, ngayon naman si David. Doon sa Psalms 39:4-5, meron itong similar request. Ulitin ko lamang po. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days, that I may know how frail I am. Indeed, you have made my days as handbreadth, and my age is as nothing before you. Certainly, every man at his best state is but vapor. Sinabi doon sa 39:4-5. Live with the understanding that death can happen. Ibig sabihin nito mabuhay ka, pero may understanding ka, unawain mo na talagang may wakas ang buhay na ito. Hebrews 9:27, makikita po natin yan doon. Life can pass by quickly. It is frail and can end at any moment. Ito masyadong marupok ang buhay. At any moment, split second, 1 month before, 1 year to go, yan ay mari. Pero napaka-split second pa rin yan. Yung James 4:14, it is just like a vapor, parang usok lang, na talagang biglang tumataas, bigla ring nawawala. Sa Job 14, verses 1-2, ang sabi doon ay, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalantat, nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. Lahat po naman yan ay may katotohanan. Yun naman ang ating alam sa buhay, naranasan natin, at kapiling dito ang ating mga mahal sa buhay. Therefore, we need to learn to live for the moment, realizing how frail it is. There are many who live as if they have all the time in the world and will live forever. That is foolishness. They drink, they dance, they eat, and they marry, for they know. Malayo pa naman, matagal pa, sabi ng kaaway. Yung prodigal son, ganun po ang nangyari doon. Kinuha lahat ng kanyang mana at nagpakalayo-layo, nagpakawaldas-waldas, at of course, hindi yan magtatagal. Kahit pa ilang taon, kahit pa ilang ganung karami ang kayamanan mo, mauubos at mauubos din po yan. Salamat na lamang, nakarecover yung prodigal son. So, ang sabi pa rito sa atin live each day as if it were your last. Kasi nga, one day it will be your last. Therefore, we need to always be ready, as Moses has noted kanina.
It is likely you will live a full life, but there is certainly no guarantee of this. No guarantee. Pag ikay naka-step in sa age 70, no guarantee na ikay mag-80. Thank you, Lord. Kami po dito sa Compi, kami mag-asawa, nasa 74, 75, going 76, and prayerfully, thankfully saying na, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Yan din ang panalangin ng aming mga anak. Mahaba pa po ang buhay ng aming mga magulang para kami matagal ang pagsasama-sama. Wala pa rin katiyakan. Pero si Lord, meron siyang nakatalaga na. Kung ano man yun, ay di thank you, Lord, sapagkat kami nagagamit habang kami ay malakas pa. Sabi po doon sa, ano ba nangyayari dito? Ang sabi doon sa, marami ng strategies every day. Kumbaga sa ano, and most of us have had experience that we are totally unprepared. Yung mga baha na yan, yung mga lindol na yan. Young people, those of middle age and every other age, this is the only way you can be ready when it happens. Kailangan kayo maghanda when it happens, not now. Katulad nga noong, ano ba yun, nakapako sa krus katabi ni Kristo, last 3 seconds, baka wala kang pagkakataong katulad nun eh. Baka hindi mo na maisip. Kaya dito na. Sabi nga natin, ito sana ang i-consider mong purgatory para every now and then nagpapalinis ka. So thank you, Lord. Sa mga ngaral, doon po sa Ecclesiastes 7, verses 2-4, ang sabi doon ni Haring Solomon, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay ng may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan, pagkat maaaring malungkot ang mukha, ngunit masaya ang kalooban. Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Medyo, ano ba yun, tawag ito yung morbid, para bang, ayaw kong pag-usapan naman kaya hindi, dapat pag-usapan kasi katotohanan. Sister Cora, mag-share ka nga ng nakita mo rito para magkameron ng peace of mind ng ating mga tagapakinig. Oo nga, sabi, yung iba kasi takot na takot pag-usapan ang kamatayan. Pero sabi nga dito, teach us to number our days. Ito ang kakaibang panalangin ni na David at saka ni Moises. Ito'y matatagpuan sa verse 4. Show me, Lord, my lives and a number of my days. Let me know how fleeting my life is. Ang title ko sana dito ay yung time management, pero nang muli kong basahin at pag-aralan, mas tama pala yung life management. Involved dito ang mga sumusunod. Una, ang katiyakan ng kamatayan, the certainty of death. Sabi dito sa Jewish proverb says, every man knows he will die, but no one wants to believe it. Nothing is so certain as death, and nothing is so uncertain as the hour of death. So tiyak, lahat tayo'y mamamatay. Pero ang hindi tiyak ay kung kailan. Thank you, Lord. Masigit itong tiyak kaysa pagtama daw sa loto. Sabi nila, sa loto, ang chances ay 1 is to 4 million. Sa kamatayan, 1 is to 1. Wow. Ito naman ang taya natin, or meaning, ito na ang paghahandaan natin. Sa Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Sa Job 40 naman, verse 5, a person's day are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Sa simula pa itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. So, ito yung una. Ngayon yung pangalawa naman, kahalagahan na harapin ang kamatayan, yung value of confronting death. Marami ang takot dito. Sa kabilang dako naman noon, sabi ni David and Moises both realized that the more we confront our impending death, the more likely we are to use our lives wisely. So magiging matalino ka pag gayan. Anyway, hindi mo rin naman maiiwasan. This life is a period of probation and preparation
pansamantala kaya dapat maghanda. After which there will be an eternity of recompense and retribution. Wala nang magagawa upang baguhin or bawiin. So kapag ang tingin natin dito ay a thing at a distance, we are tempted to delay the necessary preparations for it. Sabi nga, matagal pa. But when we consider how short life is, we begin to concern ourselves with our life's goal and achievements. So pag alam mo sa isang kisapmita lang, mawawala na. So yon. To the godless, death is the end of all joys. Yung earthly joys. While to a godly person, it's the end of all griefs. So wala nang happy, sabi. So sa Revelation 21 verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Revelation, ano yun? Revelation 21 verse 4. At ang pangatlo naman ay yung para sa tunay na believers of Christ, yung wala tayong dapat ikatakot dito. Sa kamatayan, we all cross from one territory to another. But those who have established a personal relationship with Jesus will have no trouble with their visas. Sabi yung parang ambassadors visa. Sa 2 Corinthians 5:20, we are ambassadors of Christ. Their representative is already there, preparing for their arrival. Their entrance is incontestable as citizens of heaven. Sa Philippians 3:20-21. Our names are written in the book of life na iniingatan ng ating Panginoon. So, yung reflecting, sabi ng iba, parang nalulunod ka na makita mong kamay ni Lord ang humahawak sa iyo. Parang galing sa malayong paglalakbay. Malakas ang ulan, tapos ito na, nasa pintuan na ikaw ng bahay. So, naranasan na ninyo iyon. Galing ka sa trabaho, tapos ang lakas ng ulan, ang hirap bago ka nakakuha ng sasakyan. Yan, maraming experience tayong gayan. Pagdating mo mamaya-maya, nakita mo, naroon ka na sa harapan ng inyong bahay. So, papasalamat ka sa Diyos, nakita mo na ang sarili mo na nasa pintuan ka na ng inyong tahanan. So, tuwan-tuwa ka na. Dahil marian, mamaya biglang pag binakson mo yung pinto, yung pala babatiin ka ng asawa mo ng happy birthday o bibigyan ka ng toalya ng iyong mga anak, ng sleepers, gayaan ang iyong maranasan. Wow, parang ganoon ang higit pa para ka nang nasa langit, di ba? Anong ligaya mo pagka gayon na mararanasan mo? Interrupt lang ko saglit ha. Yung nabanggit mo na tayo pala may ambassador's visa. Ambassador's visa because ambassadors of Christ. Yes. Nakakita kasi ako ng mga ambassador na hindi na dumadaan doon sa immigration. Dire-diretso na. Dire-diretso na sila. Hindi na nanganakuha ng visa. Anytime silang mag-travel, bumalik sa kanilang bansa o kung saan man, free sila. So, ganun pala tayo ka-free because we are citizens of heaven. Parang we will go back to our homeland, kaya wala na tayong visa na hinihingi. Yun ang kaasiguruhan nitong ating pagta-travel sa mundong ito, papunta doon sa langit. Ako natutuwa doon sa na-share mo na yan. Siyempre, yung mga halimbawa ngayon inakakato, parang talagang nararamdaman mo na yung langit. At yun naman itotoo, ha? Hindi yun napasabi lang, magandang sabihin. Yun ang talagang mangyayari at dapat tayo maunawaan natin yan. At aangkinin natin. Yes. By the way, ako pala hingin ng kaunting pasensya. Nung ako'y nagdidipa ako na ganyan, naalala ko nung last Tuesday, nung kaming dalawa na Minister Ernie, mahilig kasi ako magdidipa. Ito yung buhay na to, tapos ganito, tapos ganoon. Alam mo, nang reviewin ko yung ating mag-replay ako do sa yung episode na yon, nakita ko, aking palang sinanggahan ang mukha ni Brother Ernie. Yan nasasanggahan kita. Kaya ako, sister, ipalalahan mo, huwag kang magdidipa.
Amen. Dapat ganun pala. So, sorry, Minister Ernie. Sorry doon sa mga nakasama ko na naepektuhan ng aking pagdidipa. So, yun po ay unintentional. Ibig ko lang i-emphasize yung mga dimension at direction. Thank you, Lord. O, sige, tuloy ka na ulit. Okay. Parang nawala ako. Hindi, Kasi, in Jesus' name. okay, ang sunod naman yung maikli at marupok, yung shortness of life. Sabi dito, you have made my days mere handbreadth. The span of my years is a nothing before you. Everyone is but a breath. Even those who seem secure. Ang damdam ko sa sarili, pinaikli mo ang buhay. Sa harap mo ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao ay parang hanging dumaraan. Wow. So meron dito yung ilang masasabi ako dito. Una, yung marupok. Sabi dito yung frailty of life. Marupok. Alam ba niyo yung marupok? Di ba kalimitan yung mga mga ano? Bubog. Oo, Glass. yung mga sa pag-ibig, sabi marupok ang pag-ibig mo, di ba? Iba naman yun. O yun na ano ko. Tama rin. Alam ba ninyo na ang average lifespan ng mga Pilipino ayon sa 2022 survey ay yung 71 ang sa lalaki, ang mga babae may 78 lamang ang lifespan. Bakit kaya? Bakit kaya yun? Sabi nga dito, Bakit mas mahaba ang buhay nyo kaysa sa amin? ay siguro guwanang kami ay maingat sa aming sarili. Doon na natin puntahan. At ang mga lalaki Mas maraming tama ka. bisyo kasi eh. Yung iba, maraming Yes. bisyo. Thank you, Lord. Sabi nga dito, yung marami dito na sabi nga yung worldwide, yung 67 sa US, at yung iba naman ay 70 years sa 77. Pahaba pala ang sa Japan. Mahaba sa Oo, Japan. at sa Monaco, Monaco, ayun ang Monaco pinakamahaba. ba yan? Oo, mas Alam mo mahaba kung pa kaysa bakit? Japan. Kasi Bakit? yung lifestyle nila, Okay. doon yata. Oo, At iba. saka yung environment nila. Environment. Napaka-fresh, pati pagkain. Yes. Ano? Oo. But Ang sunod still, dito, naka-frail, napaka-rupok. yes, marupok pa rin. Mawawala rin. So 18 times a minute, you must breathe 25,920 at times a day. Kapag hindi, in 3 minutes, mamamatay ang tao. Yung pala yun. Yung hinga mo, Oo. 12 hanggang 44, hanggang 14. Alin? Yung, How yung many times per minute? 18 times a 18 minute. per Oo. minute. Oo. Mabilang nga. Oo. Tapos sino man, mayaman o mahirap, pares lang tayo. Isang hininga lang ang layo ng bawat isa sa kamatayan. Laging may tig-isang huling hininga. Di ba? Okay. So talagang That's one thing sure. Okay. Oo. Sabi nga ni David, you have made my days is as a handbreadth. Ibig sabihin, kung susukatin natin ang ating hininga gamit ang ating mga kamay, daliri, 4 na daliri lang ang layo. Gamit to measure distance between 2.5 to 4 inches nung panahon yun. Kung minsan, 1 dangkal. Wow. Yun ang kailan daw, pag measure ng maliliit na measurement is by the finger. Yes. Halimbawa, di ba pag nagluluto kayo ng kanin, bale, ang sabi niyo, ilang Ginaganon. tubig? Ilang tubig? Inaano doon lang. Ganong karami, 2 guhit lang. Oo. Something like that. Noon daw kailan, ito ang mini-measure. 4, pagka maliit ang kamay mo, 2.5, 2. Pag malaki, hanggang nakaka 4 inches. Yes. Pero yung iba naman, yung dinadangkal, ilang dangkal yan. Yes, so ito pinahihiwatig talaga yung kaiklian ng Kahit buhay. buhay, oo. Hindi pa Oo, kasi mahilig tayo alam niyo yung mga magsukat-sukat, pero basta ibig sabihin nun, maikli ang buhay natin. Hindi pa kayang punuin ng yung daliri sa Yes, kaisian. yes. Okay. Ang sunod naman yung value of time. Okay. Ito, yung value of time. Para makita natin ang kahalagahan ng oras, tingnan natin ang mga sumusunod. Una, to realize the value of 1 year as a student who failed a grade, babalik uli siya sa 1 taon para doon sa subject na binaksakan niya. Okay, Imagine? okay. Kaya napakahalaga nating yung time. To realize the value of 1 month as a mother who gave birth to a premature baby, kulang or sobra. Sa buwan. Extra prayer talaga ito, extra care. May kahirapan ang pag-aalaga sa bata. Not certain pa kung anong epekto ng paglaki. To realize the value of 1 hour
Tanungin natin ang ikakasal na lalaki na sa isang oras na nag-iintay sa bride sa simbahan. Ano kayang nangyari? Darating kaya yon? So, yun ang mga katanungan. So, to realize the value of 1 minute as a person who miss his flight. Si pastor nga na late nang dating, naalala ko noon sa nag-outreach sa Bicol. Noon, buhay pa noon si Pastor Tony. Oo. Imagine, na late lang siya. Pagdating niya, sinasara na ang pintuan ng airplane. So, napakahalaga talaga ng ang value ng time. Pero yan ang tawag naman meron divine delay. Yes, Kasi meron din divine delay. Tumawag ako kay na Pastor Tony. Ako yung sabi, balikan niyo ako. Ako yung sasabay na sa inyo. Nakapag-prayer meeting pa kami yung buong gabi na yon. Tapos hindi na ako sumabay nung pauwi. Pag na kay Lord ka, talagang divine delay yun. Oo, lagi na. Oo. Pero pag wala ka kay Lord, di ba, maiinis ka? Parang ang tawag ko, ako'y kinokonsensya. Iiwanan mo ang mga taong yan, samantalang ikaw kaya pinapunta riyan, meron ka pang hindi ibang napuntahan. Okay. Yun. Value of 1 minute. To realize the value of 1 second naman as a person who just avoided an accident, split seconds. Kung napaano o napahuli-huli lang, yun lagi ang mga tanong natin sa disgrasya. Nung last week tayo, di ba sabi ko sa iyo, kayo nagko-confess, split second lang kami mga kapatid, salamat sa Diyos, kami ginabayan. Hindi mo namalayan, yung palang kalye, pakipot na pakipot kasi may ginagawa. Ngayon, mayroon mas sa katabi ko na isang trailer na okay lang naman. Ay in the process, ako'y nagdidire-diretso, hindi ko alam nakikipot. Dito naman si truck, dire-diretso din siya. So, split second, ang decision ko is, tapakan si linyador, bilisan, pero split second, kita ko sa side mirror yung nipis nung ko dun Yes. Pero ang lesson doon ay dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. So, to realize the value of 1 millisecond as the person who won a silver medal in Olympics. Kayong pala yun. So let us value our time. Yes, It is a gift from God. Yeah. Sabi nga ni Pastor ni Kuya Nanding, kaya nga ang tawag dyan, present, hindi past tense. Present. Hindi yung regalo, yung present time. Yan na nga. Ang sabi ni Pastor Nanding doon, sabi sa amin, Bartolome, yung kapatid ni Pastor Alex, sabi, you must treasure yung araw na ito, today. Yes. Kaya ito tinawag na present, hindi past tense. Kasi ang present ay regalo. Regalo. So ito yung regalo ng Diyos sa atin. Amen. Okay, natutuwa sa ganun. So yun, na lang. Thank you, Lord. Ako naman. So, ikaw na magtuloy. Sige. So, salamat sa Diyos. Kung yung mapapansin din, yung awitin natin na nais ko, yun ay kung mapapansin nyo ay parang umaakyat yung time element na sinasabi doon. Sa bawat sandali, second. Sa bawat oras, hour. Sa bawat araw, day. Yun ang kinakailangan din natin, huwag sayangin ang ating oras. Habang nag-iintay. Habang tayo naghintay sa ating Panginoon. Sa bawat sandali, sa bawat oras, sa bawat araw. So, yun po mga kapatid, napakahalaga. Bawat sandali, dapat may maparecord na ikaw pala ay nagpuri sa ating Panginoon Diyos. So, break muna tayo para mabigyan natin naman ng daan yung ating mga may birthday. Thank you, Lord. Sister Cora, ikaw na uli. Ang may birthday ay Sister Eileen Simulata ng Bulacan. Sister Myrna Ceremonia. Sister Joy Orubia. Yes. Brother Jeric Dimaano. Sister Chia de las Alas. Brother Julian Baez. Yes, that is for November 5, 2024. Again, happy birthday, Sister Eileen Simulata of Bulacan. Sister Myrna Ceremonia. Sister Joy Orubia, anak ni Sister Tere. Brother Jeric Dimaano, Sister Cha de las Alas, at si Brother Julian Baez. Happy birthday po sa inyo lahat, mga kapatid. Happy birthday.
birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and enjoy your day. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Siguro, pwede na tayong magtuloy-tuloy, ano? Pamaya Yes. na lang yung iba sa katapusan ng ating pag-lesson. So, mga kapatid, ito po tayo. At kung mapapansin po natin, ang buhay talagang, there is an irony in our buhay. At ito po yung parang may illusion of permanence. Para bagang ang iniisip mo, permanent ito eh. Hindi mo siya mapapansin na ang bilis-bilis pala. Ito yun naman ang greatest tragedy of life. Kapag ka inisip mo na permanent din ako dito sa tayong ito, wala. Yan ang tragedy ng buhay mo. So again, money does not buy happiness. Sabi natin, ang mamahaling kutsyon, hindi nakakabili ng tulog. At ito nga, yung money cannot buy happiness. Only God can give you that happiness. So paulit-ulit natin itong naririnig, pero yun ang katotohanan. Kaya nga sabi dito, material things do not bring fulfillment. So tingnan natin, yung looks natin do not last. Pogi ka ngayon, pamaya-maya lang, mga 70, 75, may hitsura pa rin, pero kakaiba na. Maganda ka ngayon, ay manatiling maganda. At hanggang langit, yun ang talagang tayo maganda na doon sa glorious body natin. Wala nang mga... Wala na doon may kulubot. Kulubot. Wala nang nakasimangot. Thank you, Lord. Pati ang ating social status na ipinagmamalaki ng marami, mawawala ng meaning. At ito ding ating fame, itong kasikatan natin, mabibigam halo. Magiging walang kabuluhan. Walang ibig sabihin. So, the irony of life is that most people spend all their life chasing these things, but love is the only thing, real thing in life. Sa 1 Corinthians 13:13, itong tatlong ito lamang ang magtatagal. Ito yung faith, hope, at saka love. But the most and the greatest is love. Thank you, Lord. So, marami halos, alam natin, kami noon, ay halos hindi na nagpapahinga. At gabi na akong umuwi, at gabi pa rin kung umalis. At ang mga bata nga, ay di, daron lang muna sila sa mga yaya. Mali yun, at salamat kami ay agad ay ginising ng Lord. We stop, look, and listen, and then we obey. So let us focus on Jesus Christ. Tulad nung dating sinasabi natin, do not focus on the signs of time. Focus on our Lord Jesus Christ. Ang buhay natin, ito ay talagang tatlong bahagi lang naman ng ating buhay. Yung kumbaga sana yung right perspective of life. So let us focus to maximize the service of life to us. Maximum life ang ating lagyan ng focus. Halimbawa, if we live in the past, you will probably experience undue regrets or guilt. Kapag lagi ka naroon sa nakaraan, kung ako sana'y nakatapos ng pag-aaral, sana'y meron akong dangal. Pag hindi ka umalis dyan, ikaw na may nakapagpaaral na rin ang anak at lahat na, pag hindi ka umalis dyan, nakakawa ang itsura natin sa ganoon. So, yung nakaraan, may ibig sabihin yun, may lesson, pero huwag ikaw aalipinin ang nakaraan. Gayun din naman, if you live in the future, you will probably experience too much anxieties. Mawaworry ka. Ano kaya ang mangyayari bukas? Matapos kaya ang aking mga anak? Ano kaya ang mangyayari sa aming mag-asawa? May kukup-kup kaya sa amin? Ay, napakalaking kamalian noon. Kasi nga sabi ng ating source na kinuhanan nito, ang sabi niya dito ay ganito. Yun daw, living in the past or future is a form of not trusting God now. If you trust God now, there should be no worry. Hindi ka dapat nag-alala sa nakaraan. Nakaraan na nga eh. Lalo pa ang future. You don't have any control of that. At ang sabi nga, ang Diyos lamang nakakaalam ng mga planong para sa atin, mga planong ating ika-unlad at hindi tayo mapapahamak. God's alone know the plans for us. So, ito na po tayo. So, a proper view of the past and the future is simply memory and anticipation.
Where we need to live for maximum impact is in the present today. Nasabi ni Sister ko na kanina, sabi ni Pastor Nanding, this present day, today, present is not past tense. Present, it is regalo ng Diyos sa atin. Kaya ating bigyan ito ng napakalaking kahalagahan. Many times, the enemy of the present is our past. Kalimitan yung ating kalaban, kaya tayo sa present time ay hindi makamove on. Hindi tayo mapalagay ng kung paano-ano. Kasi yung epekto nung nakaraan at epekto pag gagawin nung kinabukasan na hindi mo man alam kung ikay sasapit pa doon sa kinabukasan. So, we can change our future by merely changing our attitude toward the past. Sa Isaiah 43 verse 18, ang sabi doon ay, ilibing mo na sa limot at huwag mong alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Sa Pilipos 3:13-14, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nalilimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Yun ang napakagandang pananaw ni Pablo sa kanyang buhay. So, what should we do? Ang kailangan natin, maglagay na tayo ng priority. So, let us prioritize for the best life. So, alam mo, ang best, alin ang hindi, kasi na-experience mo na. Yung common advice given to people who want to improve their use of time is to focus on what contributes most. Kalimitan ito yung sinasabi, ano ang makakontribute sa iyo na mas higit. Kaya lamang, kalimitan din, ang laging nasa isip, this pertains to pera, kikitain, tutubuin, magiging yaman niya. Yun ang isa sa ating nakikita. Yun namang in verse noon is also worth the pursuit. So, paano ba yun? What does not contribute but only waste time? So, tayo nga po, sige nga po, ngayon, sabi nga si Sister Ria, ano ba ang gusto mong gawing para a sort of pinagpipray kay Lord na maging ikaw? Una sa lahat, mag-inventory ka. Ano ba yung pang-araw-araw na ginagawa mo, weekly, ginagawa mo ngayon, Monday to Saturday, then Sunday. So, kung yun pa rin ang kalimitan, at kalimitan ay ganoon, mga kapatid, yung i-examine. Alin ba doon ang time-consuming? Alin ba doon ang... Wala kasing pagbabago pagka ayun pa alin ang ginawa mo. Ayun na nga, sinasabi. Oo. So, ating bigyan ng inventory yung ating lagi ng ginagawa. Oo. Alin doon ang nagko-contribute sa? So, marami kang direksyon sa. Ang pinakamahalaga, ang ating laging patutunguhan doon ay, alin doon ang mga nagko-contribute upang ikay palapit lalo sa Diyos. Yun na siguro ang pinakamahalaga. You glorify the Lord doon sa mga ginagawa mo yun. At lagi kang tumatas ang pananampalataya at lagi mong nakikita na ang Diyos ay nalulugod sa iyo. Amen. At kita mong iyong mga mahal sa buhay na nalulugod din sila sa atin. So itanong natin sarili. Itanong natin sa ating sarili, kung ito ba hindi ko gawin, hindi ko bilhin, hindi ko puntahan, anong magiging impact nito sa akin? Narinig ko yan kay Sister Ria noon. Yung... ano ba magagawa dito sa akin? Ito bilhin ko o hindi? Matagal-tagal. Narinig mo na rin yun. Yeah. So yung mga kapatid, ang mga ilang benchmark, isang pwede natin mapuntahan. The decision you need to make today is whether you will waste your time or whether you will make the most of your days. Isang tsak lang, lalo kang lalapit kay Lord. Nagamit mo ang mainamang oras mo, pero kung hindi ka nagkakamali, turn back immediately. May oras pa. Kung nakita mo, erase agad yun. For this year, ito na gagawin mo. Hindi sa January, starting January, yun ay New Year's resolution na naman. Bukas na, ngayon na mga kapatid, na tayo ay ibig ng Diyos agad ay managumpay. Meron sinabi si Martin Luther King, ang sabi niya, naobserbahan daw niya na bad people use time much more effectively than the good people. We must be wise in our use of time. Parable of the unjust steward. Luke 16:1-13. May natatandaan ka ba doon? Yung steward katiwala na tinanggal dahil nagkameron ng anomaly sa kanyang pinamamahalaan. Pero bago siya totally natanggal, pinuntahan niya yung kanyang mga servant. Mga pinagkautang, nangutang. O yung may utang sa kanyang amo. Oo, Hindi pinuntahan. yung kanyang utang. O pinuntahan niya, magkano utang mo kay boss?
100 Parang takal na langis. 50-50. O ito, pirmahan mo ito, 50 takal na lang. Trigo, ganito, pirmahan mo ito, kalahati Yun ang na lang. wise, Yun ang wise. Pero pag tiningnan mo yan, yun ay makasalanan. Biro mong Yes. niloko ng kanyang amo doon sa simula, niloloko pa niya continually. pinagkwartahan pa niya. Pinagkwartahan o play safe siya. Yes. Pero ano ang sabi ng amo? Commendable yun. Commendable. Kasi nakasingil agad siya. Hindi na lang sa ganon. Kasi sabi niya, ito nga sinasabi ni Martin Luther King. Ang sabi ni Martin Luther King, kung yun lang mga makasalanan ay nagagawa ng maayos ang kanilang buhay, Yes. dapat tayo mga banal ay inaayos din ang ating buhay sa pamamaraan na may kabanalan din. So do not waste your time. Parang ganon. So yun po ang mga parallel na kwento para doon. At the end of your life, sabi dito ay ganito, what really matters most is this life. Yung it God matter, people matters. Kasi yun ang dalawang utos eh. Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength. And the second is, love your neighbor as you love yourself. Focus lang doon. Kung ang ginagawa mo ay pag-ibig sa Diyos, check. Kung ang ginagawa mo ay pag-ibig sa kapwa, check. So, I think, simple, pero dahil nga may kaaway tayong, lagi tayong tinutukso, di ating itong pagnilay-nilayan at ating paglimilimiin. At the end of our life, it won't matter how much money was in our bank account, how much award, ilan ang ating napalalo ng mga contest, but did you love God? Did you love the people in your life? The greatest enemy is not death, but a life unlived. Ito yung buhay. Nabuhay ka nga, pero para kang patay. Bawat madaanan mo ay, kumbaga hindi nabibigyan ng magandang pag-asa. So, let's go now to the main prayer for this. Ang sabi dito ay, let us gain a heart of wisdom. Without wisdom, hindi natin ito kayang mapuntahan. Wisdom coming from the Lord. If we live our lives properly, numbering our days, we will gain a heart of wisdom. We will live knowing that this world is not our home. Wisdom is, hindi tayo taga rito, kaya ang pag-igihin natin, yung panlangit. We are simply pilgrims here sa 1 Peter 2:1. Tayo naglalakbay lamang. Philippians 3:20, ang sabi ni Paul dito, our citizenship is in heaven. We will live knowing how precious life and opportunities are. Sa Efeso 5:15-16. Efeso 5:15-16, pakibasa po kayo nito. We will strive to redeem the time. So yung mga oras na nakalipas, let us hurry up. Let us redeem the time. Mga pagkakamali, i-correct. Lahat ng mga bagay na hindi nagdudulot ng kapayapaan sa iyong sarili, sa bahay, sa simbahan, sa kamanaroon, ating i-correct na po yan. We will live realizing that one time is past. Kasabay na ang mga opportunities that go with it. They cannot be brought back. Ang buhay ay talagang lilipas. Pati ng opportunity, pati na ikay mapalapit kay Lord, mapalapit sa iyong mag-anak. Pero pag nakalipas yan, it will take some more effort para makuha mo yun. Gusto mo makuha. But doesn't mean we cannot learn from the past. Marami tayong matututunan sa nakalipas. Honest reflection on past failures and success is a healthy thing. Maging honest ka lamang sa iyong pag-review ng iyong nakaraan, but only if we learn from it, kung matututo tayo doon. Sa 1 Timothy 1:12-13, ang sabi ni Paul dito, he recounted his past. Mismong si Paul ang nagsabi, recount your past. Sa Psalms 37:25-26, I had been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendant begging bread. He is ever merciful and lends, and his descendants are blessed. Tingnan nga natin ang kapaligiran, kung sino yung matanda na ay nakatayo pa, graciously fading away. Yun ang mga nakilod. So, sa totoo lang, ang nakalipas ang nagpapaalaala sa atin na dapat iwasan o na dapat ipagpatuloy. So, help us number our days. Ang totoo lang po, sharing play namin. Kung yung nakalipas ay hindi kami binigyan ng stop, look, and listen, baka po hanggang ngayon kami ay go, 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 pero nagdi-drip
sa pananampalataya. So thank you po Lord sa lahat ng ito. Yun ang mga special lesson na ating nakikita. Ang isa ko pang lesson na natutuhan doon ay, you cannot serve two masters. Kaya po yung i-identify po na kanino ka? Kay Lord. Kanino ka sa hanap buhay? Wala kang mararating na malayo. At actually, hanggang dito ko nga lamang sa mundong ito kung tayo nga ay magpapabaya sa ating spirituality at yung relasyon natin kay Lord. So wisdom can also teach us what things are the most important in life and help us to make the right choices concerning these things. Sa Matthew 23, 27, 39, ano ba pinaka-importante? Ang sabi ni God, love your neighbor. So if you just focus on it, huwag nang pakakahirapan. Kasi nga daw, ano ba sabi ng isang mangangaral? 10 Commandments, nahihirapan ng tao. So ang ginawa ni Lord, 1 to 4, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength. At ang ginawa niya, 6 to 10, love your neighbor. And your nearest neighbor is your parents, your family. Kaya kung sa palagay mo, pag-ibig sa Diyos ang ginagawa mo, edi ituloy mo. Kung pag-ibig sa kapwa, especially the family, papunta doon sa Judea, hanggang sa Maria, edi ituloy mo, kapakipakinabang yan sa atin. So, sa Pilipos 3, 7-11, ngunit dahil kay Kristo, mga bagay na pinahalagan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapatid na lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala sa Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Thank you, Lord. So, ito yung nakita ni Pablo na dapat niyang gawin. Sa Psalms 27 verse 4, one thing I have desired of the Lord that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Nako, Brother Arnold, kantahin mo nga ito ha pag dadala natin. So wisdom will teach us to prioritize. Yan na nga. Not let the less important thing crowd out that which is most important. Priority in life. God, family, others, church, yourself. Ganyan ba ang inyong prioritization? Matthew 13:22, ang binhi namang nahulog sa may matinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkaroon ng bunga. Sa 1 John 2:15-16, huwag niyong ibigin ang sanglibutan o ang bagay na nasa sanglibutan. Ang umiibig sa sanglibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanglibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, yan ang huwag nating didikitan. Yan ay para sa sanglibutan. Kaya mayroong pagkakagulo. So, mga kapatid, ito na tayo, mag-solve na tayo. Kailangan talagang ating timbangin, tingnan araw-araw ang bawat hakbang, bawat sasabihin, bawat gagawin. The Lord will guide us. He will teach us how to number our days. Yung ating pinag-aralang dalawang salmo, si David at saka si Moses both realized that the more we confront our impending death, the more likely we are to use our lives wisely. Pag alam mong ito pala'y may katapusan, ay kayo magiging matalino sa paggamit ng pang-araw-araw mong buhay. They both ask God for a revelation of this. Yun sa Psalms 25 verse 5. Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long. Turuan mo akong mamuhay sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan, ang tangi kong inaasahan. Purihin ang Diyos. We too need a reality check, so we live our lives to the highest profit
and be ready for the day we meet the Lord. Amen. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Again, Lord, kami po yung gagabayan mo. Nais po namin sa araw-araw, lalo na po sa araw na ito, ay malaman namin ang iyong kalooban. Mabigyan po kami ng iyong katotohanan, ng iyong mga salita, ng iyong pagmamahal. At tulad ng dati, naging kalugod-lugod sa inyo ang bawat salitang narinig, nabasa sa aming puso, sa isipan, lalo na nga po ang pagsasabuhay namin ng buhay na ito, ng salita mong ito. In Jesus' name. Amen. At So, sa pagtatapos natin, meron tayong repeat song sa ating temporaling paghihiwalay. Ito yung awitin na kinompose ni Sister Bebot Perez. Ang title nito ay Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. God bless po Bye-bye. tayong lahat. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang kakamay, dahil sa pag-ibig mong walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang kakapay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Sa bagong buhay. Sa bagong buhay ko. Taglay ngayon.
us proclaim the gospel.